Okay, so last time pinag-usapan natin yung bagong entry-level phone ng Vivo na Vivo T1X na sa tingin ko ay ang best entry-level phone nila so far. Pero hindi lang yun ang bago nila dahil dalawang phones ang nilabas nila para sa T-Series. Isang entry-level at isang mid-range. Ito ngayon yung mid-range, ang Vivo T1 5G at tulad sa T1X, mukhang ito rin ang magiging paborito ko sa mga mid-range phones nila. Okay, so unang-una, sobrang nagustuhan ko ang design nitong T1 5G. Gandang-ganda talaga ako dito. Kahit kasi plastic yung back panel natin, maganda yung finish at texture. Hindi gaanong kapitin ng fingerprints, maliit at hindi gaanong halata yung logo, tapos mukhang mamahalin yung datingan ng camera. Kumbaga napakasimple pero napaka-premium ding tignan. Dito sa kanan makikita nating magkasama yung power button at volume rocker natin. Meron tayong noise cancelling mic sa taas at sa baba naman natin makikita yung loudspeaker, USB Type-C port, primary microphone at yung card slot na pwede nating lagyan ng dalawang 5G SIM cards. Sakto lang yung bigat ng phone kaya hindi mahirap gamitin. Tapos hindi rin madulas yung likod kaya okay lang kahit hindi natin gamitan ng case. At kung sakali na hindi mo trip itong turbo black na kulay at gusto mo ng mas flashy na style, good news dahil available din to in turbo cyan na medyo takaw pansin. Okay, so isa sa mga pinakapanlaban nitong T1 5G ay yung performance. Bukod kasi sa latest na software na naka-install dito na Android 12 out of the box, nilagyan na rin nila to ng powerful chip na Snapdragon 778G. At hindi basta-basta yung chip na yan na tipong sasapat lang for social media browsing. Maaasahan mo rin to kahit sa pag-run ng mga mabibigat na apps at mabibigat na games. Nilagyan na rin nila to ng 128GB na internal storage, tapos yung 8GB na RAM naman natin na malaki na ay pwede pang madagdagan ng another 4GB gamit ang storage ng phone natin through RAM extension. Siyempre nag-run ako ng Antutu benchmark at nasa 540,000 points ang nakuha nating score at mataas-taas yan para sa isang mid-range phone. Mas mataas kumpara sa mga phones na gumagamit ng Dimensity 900, Dimensity 920 at lalong mas malaki ang lamang nito kumpara sa Snapdragon 695. So, kamusta naman yung aktual na paggamit? Well, wala kang poproblemahin dito kung mga social media apps lang naman ang ino-open mo. Siguradong makukontento ka sa performance ng matagal na panahon. At dahil malaki rin yung RAM natin, okay na okay lang din mag-multitask. Ngayon, kung mahilig ka namang maglaro ng games, matutuwa ka rin talaga. Bukod kasi sa magandang performance, alam din naman natin na kapag Snapdragon or Qualcomm yung chip, madalas nakalatag na kaagad yung mga pinakamatataas na settings sa mga games. Tulad na lang dito sa Call of Duty. Meron kaagad tayong very high graphics at max frame rates. So bukod sa magandang itsura ng game na to, malalaro din natin ng swabe at 60 FPS limit. Sa Pokemon Unite naman, nakaset na rin kaagad sa highest yung graphics at frame rates by default. Very smooth din yung gameplay at bihira din ang frame drops. Wala pa tayong ultra graphics sa Mobile Legends, pero ang good news naman, meron tayong super frame rates na mas importante dahil ito yung magtataas ng frame rates natin sa 90 FPS para maging mas swabe pa yung paglalaro natin. Hindi ko nga lang masabi kung umaabot nga tayo ng 90 FPS since wala tong built-in FPS counter, pero kampante kong masasabi na swabing-swabe naman, very playable at siguradong may enjoy mo.
Ngayon, pagdating naman sa Genshin Impact, nakaset lang sa low yung graphics by default. Pwede naman nating iset sa highest. Playable pa rin naman doon. May mga pasulpot-sulpot nga lang na frame drops syempre. Pero kung ako ang tatanungin, pinakamaganda na yung medium graphics, 60 FPS, dahil kapag ganito mas bihira yung lags at hindi rin mabubugbog yung chipset natin. At ang good news pa, maganda rin yung thermals na nakita ko nung tinest ko yung 4 na games kanina. Kahit sa Genshin Impact kasi, hindi umabot ng 45 degrees yung temperature, kaya masasabi ko na okay din ang thermals nito. Sunod naman natin pag-usapan yung battery. Meron tayong 4,700 mAh capacity, mas mababa ng bahagya kumpara sa ibang mga phones dahil usually nasa 5,000 mAh na ngayon. Pero mas mataas pa rin kumpara sa ilan na nasa 4,500 mAh lang. Kaya sasapat pa rin talaga sa 1 hanggang 1.5 araw. Depende syempre sa kanya-kanyang paggamit natin. At kung sakali naman na maubos mo kaagad yung battery dahil naglalaro ka magdamag, hindi ka rin naman dapat mag-alala dahil may 66 watt flash charge naman tayo dito, so wala pang 1 oras fully charged na rin kaagad yung phone mo. Yung display na gamit natin dito ay isang 6.44-inch AMOLED panel. May 90Hz refresh rate at 1080p resolution. So hindi rin ito magpapahuli kumpara sa mga kakumpetensyang phones. Hindi ka makukulangan sa brightness kahit nasa labas ka dahil hanggang 1300 nits ang max brightness nito. Sobrang liwanag niyan at pumapantay na sa mga flagship phones. Maganda at matingkad din ang kulay tulad ng inaasahan natin sa isang AMOLED panel. Tapos kung mahilig kang manood ng videos, masusulit mo rin dito yung HDR10 Plus certification at Widevine L1 para sa Full HD streaming natin sa Netflix. At again, dahil nga 90Hz na rin ang refresh rate, asahan na rin nating swabing-swabing tignan kapag nagbabrowse o nag-i-scroll tayo sa social media. Mapapansin nga lang natin na notch pa rin ang ginamit ng Vivo para sa front-facing camera. Well, base sa mga comments na nababasa ko, may kanya-kanya tayong take pagdating dito. May iba na gusto ng punch hole at may iba na gusto rin ng notch. Kung ako ang tatanungin, okay lang naman sa akin kahit alin sa dalawa. Ang importante kasi sa akin ay yung mismong quality ng display. At kung yun ang titignan natin, pasadong-pasado talaga itong T1 5G para sa akin. Mapa-gaming man yan, watching videos, or social media browsing. Okay, so minamarket to ng Vivo bilang isang gaming phone. At well, nakita naman natin na maganda nga naman ang performance para sa ganitong presyo. Pero hindi yan nangangahulugan na initsepwera na nila yung camera. Actually, medyo nagulat nga ako dahil hindi naman camera yung focus nila dito, pero nakakuha pa rin tayo ng magagandang photos. Meron tayo ditong 64 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel depth sensor, at 16 megapixels naman para sa front-facing camera. Ito yung mga kuha natin gamit ang main camera at tulad nga ng sinabi ko kanina, pasadong-pasado yung quality nito. Yung kulay sakto lang at hindi oversaturated, details natin sapat naman at decent din ang dynamic range. Ito naman yung mga selfies natin at kita naman na maganda rin ang kulay at siguradong papasapang social media. By default nakakakinis at nakakapayat yung filter natin. Pero syempre pwede rin naman natin yung i-turn off kung gusto natin ng natural na kuha. Nagustuhan ko rin yung low light camera performance. Hindi naman sobra-sobrang ganda pero kita nyo naman na decent din talaga yung photos, lalo na kung steady lang talaga yung scene na kinukuha natin at walang mga pagbabago sa ilaw. Tapos pagdating naman sa videos, good news ulit dahil una, pwede tayong mag-record hanggang 4K. At pangalawa, meron din tayong stabilization or EIS at kung matatandaan nyo, yung ibang phones na lumabas ngayon na may Snapdragon 695 ay hindi kayang gawin yan. Hanggang 1080p lang yung mga yon at madalas, wala pang stabilization. So isang angat na naman to para dito sa Vivo T1 5G.
Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Vivo T1 5G. Hanggang 1080p 30fps at sa nakikita ko dito ay mukhang maganda rin ang quality. Meron din tayong stabilization or EIS, pero kapag in-enable natin yon, expect natin na magka-crop din yung video natin. Ito naman yung field of view kapag naka-enable na yung steady face feature nitong Vivo T1 5G. So makikita nyo na hindi na gaanong maalog yung footage. Okay, so itong Vivo T1 5G ay nagkakahalaga ng 16,999 pesos. At sa totoo lang, namanga ako dito. Actually, hindi lang dito, kundi sa dalawang T-series phones nila. Palaban kasi talaga yung mga phones na yan. Hindi magpapatalo sa specs at hindi rin magpapatalo pagdating sa presyo. Sa 16 to 18,000 pesos na price kasi, may mga phones na naka Snapdragon 695 chip lang. Merong ganon yung kulay kahel at kulay dilaw na brands. At yung Snapdragon 695 ay una, hindi ganong kalakas at pangalawa, hindi kayang mag-record ng 4K videos. Kaya nung nakita ko itong T1 5G na may Snapdragon 778G, talagang natuwa ako. Dahil sabi ko ikakaangat talaga to ng Vivo. Nakita naman natin sa mga games kanina na panalo talaga yung performance. At again, makakapag-record din tayo ng 4K videos dito na take note, ay meron pang stabilization. So hindi lang performance ang pangbatong feature nito. Maganda rin yung camera, maganda yung display, sobrang bilis mag-charge, may good enough battery life, at sobrang nagustuhan ko rin talaga yung itsura. Ang premium talaga ng dating para sa akin. Well, may ilang mga features pa rin tayong pwedeng hanapin dito, like 120Hz at dual speakers, pero para sa akin, hindi problema yung 120Hz dahil swabe na rin tignan yung 90Hz at magandang quality na rin kasi ng AMOLED yung nilagay nila dito. Ulitin ko lang na hanggang 1300 nits ang brightness niyan. So kung tama ang pagkakatanda ko, yan na yung pinakamaliwanag na display sa ganitong presyo. Tapos yung speaker naman natin ay malakas din kahit na isa lang. Now, yes, wala rin tong micro SD card slot at headphone jack, pero kung hindi pa kayo updated, dyan na rin talaga papunta yung mga phones natin. Kahit tumingin ka sa ibang mga brands, marami na rin talagang hindi naglalagay niyan sa mga phones nila. So overall, masasabi ko talaga na panalo to sa halagang 17,000 pesos. Lalo na't Vivo ang pinag-uusapan natin dito. Nitong mga nakaraan kasi, pansin ko na may konting angat sa presyo ang mga Vivo phones, pero sa T-series nila, sobrang palaban talaga. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Meron akong nilagay na link dyan sa description kung sakaling gusto mong kumuha nito. At kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook, Instagram at TikTok accounts. Tapos kung interesado ka sa mas murang Vivo T1X, click mo lang to. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!